Kabanata 2171. Napangisi si Severin habang hinarap kung paano biglang ikinalat ni Carl ang kanyang kapangyarihan sa buong arena ng may kaabangan. Nagpasalamat man siya, sinabi niyang hindi niya ito kailangan. Pagkatapos noon, isang kalawakan ang lumitaw sa katawan ni Severin. Kasabay nito, nagsimulang kumulo ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng kanyang katawan habang lumaragasa ito papunta sa kanyang mga braso at binti. Ilang sandali pa, inilabas niya ang hininga ng isang antas, na isang ganap na yugto na Paragon na sumabog paitaas at bumangga sa formasyon, dahilan upang maging hindi matatag ang entablado. Lumitaw ang mga alon sa formasyon na parang may batong inihagis sa lawa. Nagbanggaan ang dalawang hibla ng hininga ng Paragon at lumikha ng isang napakalakas na pagsabog ng tunog sa arena. Sobrang lakas nito na napunit ang espasyo sa loob ng arena. Magsisimula na ang labanan. Lumutang si Carl sa ere at sumuntok gamit ang dalawang kamao patungo kay Severin. Nababalutan ng enerhiya ng langit at lupa ang kanyang mga kamao. Nabiyak ang espasyo matapos ang pag-atake. Nakita ito ni Severin. Nang hindi nag-aatubili kahit isang segundo, nagsimulang umusok ang kanyang katawan habang kumukulo ang kanyang dugo. Agad niyang pinagana ang True Sun Fist. 2 araw ang nabuo mula sa kanyang mga kamao at rumagasa patungo kay Carl. Sa sandaling iyon, naganap ang pagsabog sa arena. Nadurog ang sahig ng arena at naging pulbos. Dahil sa alon ng mga pag-atake, naging hindi matatag ang espasyo sa loob ng arena at nagsimulang kumislap ang formasyon na tila maaari itong maglaho anumang oras. 2 tao ang gumagalaw sa bilis ng liwanag sa arena. Nagpapalitan sila ng suntok at mabilis na nagbabago ng pwesto upang makaiwas sa mga atake. Sobrang bilis nila na hirap sundan ng mga nanunood ang kanilang galaw. Matapos ang 100 palitan ng atake, isang napakalaking hukay na halos 20 talampakan ang lalim ang lumitaw sa gitna ng arena. Noon din tumigil sina Carl at Severin sa pag-atake sa isa't isa. Umatras si Severin ng halos 7 hanggang 8 hakbang bago tuluyang huminto. Sa kabilang panig, umatras din si Carl ngunit 6 o 7 hakbang lamang. Matapos ang sagupaan, malinaw kay Severin na mas malakas si Carl kaysa sa kanya. Bagamat si Carl ay isa ring antas, na isang ganap na yugto na Paragon, taglay niya ang lakas ng pakikipaglaban na maihahambing sa isang antas level 3 Paragon. Kung wala kay Severin ang kapangyarihan ng isang antas level 3 Paragon, matagal na sana siyang natalo sa laban kanina. Sa isip ni Severin, sa wakas ay may natagpuan siyang karapat-dapat na kalaban at isa ring tuso. Pagkatapos nito, inilabas niya ang Scarlet Sky Sword at ang Dark Gold Bell upang maghanda para sa susunod na labanan. Sa parehong sandali, nagulat si Carl at naisip na hindi nakapagtataka kung bakit napatay ni Severin si Riley. Napakalakas ng pagkakabuo ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay maaaring kasing tigas ng isang dragon. Matapos masaksihan kung gaano kalakas ang katawan ni Severin, napagtanto ni Carl na hindi niya ito dapat maliitin at nagsimula siyang maging mas maingat. Inikat niya ang kanyang kamay at inilabas ang isang dekalidad na sibat na may habang 7 talampakan. Isa itong madilim na gintong sibat na naglalabas ng pakiramdam ng napakalakas na sandata. Pagkatapos nito, tumingin si Carl kay Severin at ipinakilala ang sibat bilang God-Killing Spear, isang sandatang ginagamit upang pumatay ng Diyos. Binalaan niya si Severin na kung susuko ito ngayon, maiiwasan nito ang matinding pinsala dahil gagamitin na niya ang buong lakas niya sa susunod na pag-atake. Iba si Severin kay Riley. Matapos ang laban kanina, inamin ni Carl na napakalakas ni Severin, higit na mas malakas kaysa kay Riley. Kung nabuhay si Severin noong sinaunang panahon, isa rin sana siyang henyo na hinahangaan ng lahat. May nabuo ng plano sa isipan ni Carl. Gagawin niyang isa sa kanyang mga tagapagsilbi si Severin. Dahil balak niyang pumunta sa Midland, kakailanganin niya ng ilang kasama, at napili niya si Severin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay si Severin kanina. Sa kabilang banda, umiling si Severin habang hawak ang Scarlet Sky Sword at nakalutang sa ibabaw ng kanyang ulo ang Dark Gold Bell. Sinabi niyang itigil na ang walang saysay na salita at ipagpatuloy na ang laban upang malaman kung sino talaga ang tunay na nanalo. Pagkatapos nito, pinakawalan niya ang kanyang sword wheel.
Sumugod ito paitaas hanggang sa kalangitan at lumampas sa mga ulap. Ang bawat espada ng mga alagad ay nagsimulang umalangaw-ngaw. Maraming espada ang lumabas mula sa kanilang kaluban at umiikot sa itaas ng arena. Pagkatapos noon, itinaas niya ang Scarlet Sky Sword upang tipunin ang isang sinag ng espada na naglalaman ng kanyang sword wheel at inatake si Carl. Nang makita ni Carl na tinanggihan ni Severin ang kanyang kabutihan at sa halip ay inatake siya, nagalit siya at suminghal. Inisip niyang hindi siya matatalo gamit ang ganitong kahina kakayahan. Hinampas ni Carl ang God-Killing Spear. Biglang lumino ang kalangitan habang lumitaw ang isang sinag ng sibat na kapareho ng kulay nito, na anyong parang dragon. Kumalat ang kulog at kidlat sa bawat dinaanan ng sibat. Inatake ng sinag ng sibat ang sinag ng espada ni Severin. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap sa sandaling nagbanggaan ang dalawa. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na putok, hindi naglaho ang lakas ng sinag ng sibat. Binutas nito ang espasyo at patuloy na rumagasa patungo kay Severin. Nang makita iyon, lumaki ang mga mata ni Severin. Nang hindi nag-aksaya ng oras, agad niyang pinaggana ang Dark Gold Bell. Lumaki ito at bumuo ng isang panangga sa paligid ng kanyang katawan gamit ang enerhiya ng langit at lupa. Sa sandaling ganap na nabuo ang panangga, dumating ang sinag ng sibat at bumangga rito. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Severin ay tinamaan siya ng isang napakalaking bundok. Nagsimulang mabiyak ang panangga na nagpo-protekta sa kanya. Nakita niya ang maraming bitek sa ibabaw nito. Samantala, patuloy na tumatama ang sinag ng sibat sa panangga. Nagmura siya sa isip. Alam niyang nasa panganib siya kaya mabilis niyang inilagay ang dalawang kamay sa panangga upang mas lalo itong patibayin. Pagkalipas ng ilang minuto, tuluyang naibalik ang panangga sa tulong ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Matagumpay rin itong napigilan ang natitirang lakas ng sinag ng sibat. Lubos na nagulat si Carl nang makita niyang natiis ni Severin ang kanyang pag-atake. Kahit ang isang antas level 2 Paragon ay mahihirapang mabuhay mula sa ganoong pag-atake, kaya lalo siyang namangha kung paano ito nagawa ni Severin. Sa sandaling iyon, mas lalo pang humanga si Carl kay Severin. Mas tumindi rin ang kanyang pagnanais na gawin itong tagapagsilbi. Si Severin naman ay pilit na pinakalma ang sarili matapos ang pag-ataking iyon. Kung hindi siya agad nakakilos, siguradong sugatan na siya ngayon. Nasa alanganin siya dahil ang Scarlet Sky Sword ay karaniwang kalidad lamang, samantalang ang God-Killing Spear ay isang dekalidad na sandata. Nang walang pag-aatubili, inikot niya ang kanyang kamay at ipinatawag ang Flameless Pinnacle. Isa itong sandatang may piling kalidad. Nang lumitaw ang Flameless Pinnacle, kumalat ang hininga nito sa paligid. Napakakilabot nito na naging dahilan upang manginig ang mga sandata ng maraming alagad. Pagkatapos nito, nagpalabas si Severin ng ilang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa kanyang katawan at ipinadaloy ito sa Flameless Pinnacle. Biglang may isa pang nakakatakot na hininga ang lumitaw mula sa sandata at sumugod paitaas sa kalangitan. Sumigaw si Severin habang inihahanda ang kanyang pag-atake. Isang sinag na may habang isang talampakan ang lumitaw, na bamutas sa kawalan, at winasak ang lahat ng humarang sa landas nito habang rumaragasa patungo kay Carl. Ang Flameless Pinnacle na dati ay kasing laki lamang ng palad ay biglang lumaki at kumislap ng maliwanag. Ang sinag nito ay bumulusok sa kawalan at winasak ang lahat ng madaanan nito, pati na ang hangin. Ilang saglit lamang ang lumipas at halos umabot na ito malapit kay Carl. Nakita ni Carl ang paparating na pag-atake. Wala na siyang sapat na oras para mag-isip at nagawa na lamang niyang gamitin ang God-Killing Spear upang ipagtanggol ang kanyang katawan. Sumigaw si Carl sa galit habang tinatawag na hangal ang kanyang kalaban. Lumabas ang mga prinsipyo ng batas sa paligid ng kanyang katawan at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay pinakawalan mula sa kanya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng isang antas na isang ganap na yugtong na Paragon kasama ang sibat upang atakihin ang kawalan. Nagsimulang lumitaw ang makalangit na liwanag sa kanyang balat at tuluyang nabuo ang anyo ng isang estatwang parang Diyos. Mistulang isang banal na nilalang mula sa sinaunang panahon. Ang sinag ng sibat ay bumulusok sa kawalan at naglalaman ng nakakatakot na lakas na nagpayanig sa pormasyon ng arena.
Samantala, ang sinag ay patuloy na rumaragasa patungo kay Carl na may matinding puwersa. Sa huli, ito ay sinalubong ng sinag ng sibat at nagbanggaan ang dalawang sinag. Isang maliwanag na punto ang lumitaw sa kalangitan. Dahan-dahan itong lumaki at ang hininga nito ay kumalat sa malayo. Ang mga manunood na nakaupo sa kanilang mga upuan ay hirap huminga habang malakas na kumakabog ang kanilang mga dibdib. Saglit lamang lumitaw ang maliwanag na puntong iyon bago sinundan ng isang napakalakas na pagsabog. Ang mabangis na alon ng enerhiya ay nagpalipad ng mga butil sa hangin at lumikha ng hindi mabilang na mga pagsabog ng tunog. Para itong isang bar-ilas ng pulbura na sinilaban. Ganap nitong tinibag at winasak ang pormasyon ng arena. Sa kabila nito, may natira pang lakas mula sa alon ng pagsabog na lumabas ng arena at kumalat hanggang sa mga upuan ng mga manunood. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga mahihinang alagad ay itinapon palayo at bumagsak sa isang bundok na 9 milya ang layo. Damanak ang dugo at sila ay malubhang nasugatan. Kasabay nito, maraming alagad na nanatili sa kanilang mga upuan ang napaungol sa sakit. May ilan na nagreklamo sa sakit at nagtaka kung paano nasira ang pormasyon. Labis na labis ang galit ni Oscar sa naging resulta. Itinaas niya ang kanyang kamay at may hinablot sa kawalan. Makalipas ang ilang sandali, isa na namang pormasyon ang nabuo sa arena. Pagkatapos nito, masama niyang tiningnan ang siyam na Pickmaster. Kinabahan ang mga Pickmaster dahil ramdam nilang hindi nasisiyahan si Oscar sa kanila. Lubos itong labas sa kanilang inaasahan na masisira ang pormasyon sa ganitong yugto ng laban. Matapos nilang patibayin ang pormasyon bago magsimula ang labanan, inaasahan nilang kakayanin nitong salagin ang atake ng isang antas level 1 Paragon. Ngunit nasira ito sa loob lamang ng maikling panahon, dahilan upang sila ay mamangha. Ang alon ng pag-atake nina Severin at Carl ay napakalakas. Isang segundo lamang ang kinailangan upang itaboy ang napakaraming alagad. Kung hindi agad kumilos si Oscar, sino ang makapagsasabi kung ilan pa ang masusugatan dahil dito? Matapos ang nakakatakot na sandali, ibinalik nilang lahat ang kanilang atensyon sa arena at tumingin kina Severin at Carl na nasa gitna ng mga pagsabog. Samantala, nakatayo si Severin sa gitna ng lugar kung saan naganap ang pagsabog. Nanatili ang Dark Gold Bell sa ibabaw ng kanyang ulo. Patuloy niyang hawak ang Flameless Pinnacle sa kanyang kanang kamay. Hindi mabilang na enerhiyang langit at lupa ang pinakawalan mula sa sandata. Sa kanyang kaliwang kamay naman ay hawak niya ang Scarlet Sky Sword na nababalutan ng isang patong ng sword wheel. Lumulutang siya sa ere at nakatitig sa isang punto gamit ang seryoso niyang mga mata. Gumagalaw ang kanyang buhok kahit walang hanging umiihip. Walang anumang pinsala ang kanyang kasuotan. Sa karaniwang sitwasyon, matagumpay na sana niyang napatay ang isang antas level 1 Paragon gamit ang pag-ataking iyon. Ang Flameless Pinnacle ay isang sandatang may piling kalidad. Bukod sa kanya, si Oscar lamang na pinuno ng sekta ang mayroon nito. Gayunpaman, nagawa pa ring tiisin ni Carl ang banal na pag-ataking iyon na labis na ikinagulat ni Severin. Sa kabilang panig, lumulutang din si Carl sa ere. Wala siyang pinsala at nananatiling kasing lakas ng dati. Mayroon pa ring patong ng makalangit na liwanag sa kanyang balat. Ang kawalan sa paligid niya ay patuloy na nabibitak at maraming itim na butas ang lumilitaw. Sinabi niyang napakalakas ni Severin, ngunit kung iyon na ang lahat ng kanyang kakayahan, hindi niya kailanman siya matatalo. Hawak ang God-Killing Spear, bahagya siyang ngumiti at hinikayat si Severin na sumuko upang iligtas ang kanyang buhay, kung hindi ay iyon na raw ang araw ng kanyang kamatayan. Ang kanyang boses ay naging isang pagsabog ng tunog na rumagasa patungo kay Severin. Nakita iyon ni Severin at itinaas ang kanyang kamay upang hampasin ang kampana sa ibabaw ng kanyang ulo. Biglang umalangaw-ngaw ang kampana sa buong kalangitan at nayanig pati ang mga ulap. Agad na napuksa ng tunog ng kampana ang pagsabog ng tunog na ipinadala ni Carl. Pagkatapos nito, mahinahong tumingin si Severin kay Carl at sinabi na kung si Carl ang susuko, isa sa alang-alang din niyang iligtas ang buhay nito. Sa halip na magalit, napangisi na lamang si Carl at sinabi na tila hindi magsisisi si Severin hanggat hindi ito napupunta sa impyerno. Pagkasabi nito, pinakawalan ni Carl ang kanyang buong lakas. Ang nakakatakot na hininga ay piniga ang kawalan.
Lumitaw ang apoy at bagyo mula sa mga itim na butas at bomb-alot sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, nagliwanag ang mga prinsipyo ng batas sa God-Killing Spear nang ito ay ganap na naisaaktibo. Isang napakahaba at napakalaking sinag ng sibat ang bumagsak mula sa kawalan. Ang God-Killing Spear ay lumipad patungo sa kalangitan at nagsanib sa sinag ng sibat upang bumuo ng isang makapangyarihang dragon. Umungal ang dragon sa galit at sumugod patungo kay Severin. Nang maramdaman ni Severin kung gaano kalakas ang sinag ng sibat, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Naunawaan niyang nasa matinding panganib siya dahil sa banta ng pag-ataking iyon. Huminga siya ng malalim upang pakalmihin ang sarili at mag-isip. Sa huli, napagtanto niyang iisa lamang ang paraan upang makaligtas. Kailangan niyang gamitin ang huling alas na hawak niya. Nang walang pag-aaksaya ng oras, pumasok ang kanyang primal spirit sa sentro ng enerhiya na mistulang isang dagat. Sa ibabaw ng gininto ang dagat ay nakahimlay ang isang maliit na espada. Bigla itong nagliwanag ng matindi at ang kalawakan na buo ng Sky High Point ay marahas na yumanig. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay pumasok sa maliit na espada, na nagbago nito mula sa isang ilusoryong espada tungo sa isang tunay na espada. Kasabay nito, lalo pang lumakas ang hiningang taglay nito. Ang sword wheel ay naging sapat na matalim upang hiwain ang lahat ng bagay, maging ang oras. Nang tuluyan ng maging isang tunay na espada, hindi na nag-atubili si Severin at nagsagawa ng isang teknik sa pamamagitan ng mabilis na galaw ng kanyang mga daliri. Ang sword wheel sa kanyang katawan ay kumonekta sa espada at hinila ito palabas mula sa kanyang sentro ng enerhiya. Nang lumitaw ang espada sa tunay na mundo, ang matalim nitong hininga ay biniyak ang lahat ng espasyo sa paligid ni Severin. Agad din itong pinuksa ang lahat ng apoy at bagyong lumalabas mula sa mga itim na butas na nilikha ni Carl sa loob lamang ng ilang segundo. Inilunsad niya ang pag-atake. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2175. Marahang sumigaw si Severin at ang maliit na espada sa kanyang harapan ay biglang bumulusok palabas. Sa simula, kasing haba lamang ito ng isang daliri. Habang patuloy itong lumilipad, lalo itong lumalaki. Mula sa kapal ng isang daliri ay naging kasing kapal ng isang timba, at kalaunan ay umabot sa kapal na parang gilingang bato. Lumaki rin ang haba nito mula sa sukat ng isang daliri hanggang sa umabot ng 200 talampakan. Ang espada ay kumikislap ng madilim na gintong liwanag. Para bang taglay nito ang kakayahang biyakin ang kalangitan at lumikha ng bagong lupain. Bitbit ang nakakatakot na hininga, patuloy itong lumaraga sa patungo sa God-Killing Spear. Sa bawat lugar na dinaanan nito, napupunit ang espasyo at lumilikha ng maraming itim na butas na tila kayang lamunin ang buong arena. Sa napakalakas na kapangyarihan ng langit at lupa, sumulong ito na may kakayahan na magwasak ng lahat ng humarang sa landas nito. Labis na nagulat at natigilan ang lahat nang makita nila ang maliit na espada. Ang sandata ay naglalaman ng napakalakas na hininga na nagdulot sa kanila ng pakiramdam na napakalapit na nila sa kamatayan. Sa sandaling iyon, marami sa kanila ang natakot at agad na bumuo ng mga panangga upang protektahan ang kanilang mga sarili. May mga nagtatakang nagtatanong kung ano ang sandatang iyon. May ilan ding hindi makapaniwala at nagsasabing parang isang banal na teknik sa pakikipaglaban ang kanilang nasa saksihan at waribang nakikita na nila ang kamatayan sa kanilang harapan. May iba namang namangha at napasigaw sa isipan na iyon pala ang tunay na lakas ni Severin at tunay na kahanga-hanga. Halos mahulog si Raymond sa kanyang upuan nang makita niyang inilabas ni Severin ang maliit na espada. Bigla siyang tumayo at nakanganga habang nakatitig lamang sa arena. Matagal siyang hindi makagalaw. Makalipas ang ilang sandali, saka lamang siya nakabawi sa sarili, ngunit nananatili pa rin ang matinding pagkabigla. Nauutol pa niyang iniisip kung anong klaseng banal na teknik yun at kung paano ito nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan ng langit at lupa. Ang madilim na enerhiya ng espada ay napakalakas kaya kahit ang isang henyo tulad ni Raymond ay nakaramdam ng takot. Para bang nakatanaw siya sa impyerno nang maramdaman niya ang hininga na ibinubuga ng espada.
Naramdaman niyang kinilabutan ang kanyang likod at tumayo ang balahibo sa kanyang mga braso dahil daman niya kung gaano kapanganib ang sandatang iyon. Kung siya ang haharap sa naturang pag-atake, alam niyang wala siyang anumang tsansang makaligtas. Agad siyang wawasakin at papatayin ng madilim na enerhiya ng espada. Samantala, halo-halong damdamin ang naramdaman ni Celeste. Ramdam din niya ang nakapangangilabot na pressure na dala ng madilim na lakas ng espada. Napakatindi ng puwersa nito kaya napigilan ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan at pansamantala niyang nawalan ng kontrol dito. Ganoon kalakas ang madilim na kapangyarihan ng espada. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang pisngi at tumingin kay Severin ng may takot. Sa isip niya, napakahindik at nakakatakot ng nasasaksihan at hindi niya maisip na posible itong magawa ng isang taong kakapasok pa lamang sa antas ng Paragon. May pakiramdam siyang kung siya ang haharap sa madilim na kapangyarihan ng espada, wala siyang anumang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang tanging kahihinatnan niya ay kamatayan, isang kakilakilabot na kamatayan gaya ng sinapit ni Riley. Sa himpapawid, kung saan pinagmamasdan ng mga Pickmaster ang labanan, sila man ay labis na nagulat nang makita ang madilim na lakas ng espada. Lalo na si Lesion, na napaatras ng isang hakbang at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong kung paano ito naging posible. Patuloy niyang inisip na si Severin ay kakapasok pa lamang sa yugto ng Paragon, kaya paano niya nagawang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang magsagawa ng ganoong pag-atake. Kapag ang isang cultivator ay naging Paragon, nagkakaroon siya ng kakayahang palitan ang espiritual na enerhiya ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, napakakaunti lamang ng kapangyarihan ng langit at lupa na karaniwang taglay ng isang Paragon, lalo na ng mga kakapasok pa lamang sa antas na iyon. Bagamat may mataas silang lakas sa pakikipaglaban upang madaling talunin ang mga Supreme Saint, hindi yun nangangahulugan na madali rin nilang matatalo ang mga Paragon na mas mataas ang antas kaysa sa kanila. Kapag umabot na sa antas ng level 2 ang isang Paragon, saka pa lamang niya tunay na magagamit ang kapangyarihan ng langit at lupa upang talunin ang kanyang mga kalaban. Sa puntong iyon, lalo ring lalakas ang kanyang mga banal na teknik sa pakikipaglaban. Sa ganitong antas, napakahirap ng patayin ng isang Paragon ng mga Supreme Saint, gaano man sila kalakas. Sa madaling salita, para sa isang antas level 2 Paragon, napakadali na lamang talunin ang isang grupo ng mga level 9 Supreme Saint. Sina Lesion at ang unang apat na Pickmaster ay sama-samang sumuporta kay Carl dahil siya ang muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang na minsang umabot sa antas ng Royal Paragon. Ang karanasang dala niya mula sa nakaraang buhay ang nagbigay daan upang mabilis niyang mapag-aralan at makontrol ang kapangyarihan ng langit at lupa. Dahil dito, naiiba ang kalagayan ni Carl kay Severin, kaya naniwala si Lesion na kailangan munang umabot ni Severin sa antas level 2 Paragon bago niya tuluyang mapag-aralan ang mga pamamaraang iyon. Ang mga salik na iyon ang naging dahilan kung bakit pinili nilang suportahan si Carl. Gayunpaman, ipinakita ni Severin na nagawa na niyang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa kahit kakapasok pa lamang niya sa yugto ng Paragon. Bukod pa rito, ang kanyang Chaotic Sword Shadow ay tila napakalakas. Kahit ang isang antas level 2 Paragon ay maaaring mamatay kapag tinamaan nito, habang ang isang antas level 3 Paragon ay magdurusa ng matinding pinsala kahit bahagyang masagi lamang. Dahil sa mga kadahilanang iyon, labis na nagulat sina Lesion at ang kanyang grupo. Habang ang lahat ay nasa gitna ng pagkabigla, pinakawalan ni Severin ang kanyang Chaotic Sword Shadow na mabilis na bumaon sa kawalan at tumama sa God-Killing Spear. Ang inaasahang napakalakas na pagsabog ay hindi naganap. Sa halip, ang God-Killing Spear ay nahati sa dalawa ng Chaotic Sword Shadow na parang mainit na kutsilyong humihiwas sa mantikilya. Biglang lumiit ang mga mata ni Carl nang makita niyang nawasak ang kanyang espiritual na kayamanan. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang bakas ng takot sa kanyang kalmadong mukha habang hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang dekalidad na espiritual na kayamanan ay winasak ng halos walang kahirap-hirap. Bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang, mabilis na lumipad ang Chaotic Sword Shadow patungo sa kanya. Nang matauhan si Carl, naramdaman niya ang napipintong kapahamakan.
Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at isinakripisyo ang ilang espiritual na kayamanan, at pinaggana ang mga ito upang bumuo ng isang panangga sa paligid ng kanyang katawan. Humigit kumulang 7 karaniwang kalidad na espiritual na kayamanan ang pumulibot kay Carl at naglabas ng walang katapusang banal na liwanag. Isang bughaw berdeng ruler ang kumislap ng maliwanag, na pinapakalma ang mga elemento sa paligid at pinapaliwanag ang kalangitan. Isang scroll na naglalarawan ng mga bundok at ilog ang bumukas, naglalabas ng bugzo ng itim na hangin. Isang gintong pamaypay ang lumikha ng ginintoang apoy na bumutes sa kawalan. Napangisi si Severin sa pagtatanggol ni Carl. Para sa kanya, labis na minamaliit ni Carl ang kanyang sariling kakayahan kung inaakala nitong mapipigilan niya ang hindi mapipigilan. Pagkasabi nito, sumugod si Severin paitaas sa kalangitan habang umiikot ang kanyang sword wheel sa paligid ng kanyang katawan. Ipinuhunan niya ang kanyang magulong sword wheel sa Chaotic Shadow Sword, dahilan upang lalo pang sumabog ang kapangyarihan nito. Winasak nito ang lahat ng nadaanan hanggang sa tuluyang tumama sa mga espiritual na kayamanan na nakapalibot kay Carl. Isang matinis at malakas na tunog ang umalangaw nang hiwain ng sword shadow ang mga espiritual na kayamanan ng walang kahirap-hirap. May natira pang napakalakas na puwersa ang pag-atake ni Severin, at ang natitirang sword shadow ay tumama sa katawan ni Carl, na madaling winasak ang pananggang nagpo-protect sa kanya. Ang pisikal na katawan, kaluluwa, antas ng cultivation, at haba ng buhay ni Carl ang siyang lubhang tinamaan ng atakeng iyon. Nabiyak at damago ang kanyang malahayop na tansong balat habang ang sword shadow ay muntik ng paghiwa-hiwalayin ang kanyang katawan. Ang kanyang antas ay bumaba mula sa ganap na yugto ng antas level 1 Paragon patungo sa huling yugto, saka sa gitnang yugto, at tuluyang bumagsak sa maagang yugto. 10,000 taon ang kanyang habang buhay ang naglaho, at biglang lumitaw ang mga hibla ng uban sa gitna ng kanyang makinang na itim na buhok. Nasugatan ang kanyang kaluluwa, at nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo habang sinisira ng napakalakas na sword wheel ang kanyang isipan. Ang isang atakeng ito ay matinding tumama sa katawan ni Carl, at winasak ang kanyang banal na katawan, dinurog ang kanyang banal na antas ng cultivation, at kumitil ng libu-libong taon ng kanyang buhay. Sa isang iglap, tumanda ang kanyang anyo ng humigit kumulang 10 taon. Habang ipinagtatanggol ang sarili laban sa Chaotic Sword Shadow, itinapon si Carl palayo at nagsuka ng dugo. Nawasak ang depensibong pormasyon ng arena dahil sa impact, at diretsyong bumagsak si Carl sa lupa. Dahil sa pinsalang tinamo ng kanyang katawan, kaluluwa, antas ng cultivation, at habang buhay, nagdilim ang kanyang paningin matapos siyang bumagsak ng malakas sa lupa. Isang hiwa lamang ang kinailangan upang pabagsakin ang antas ng cultivation ni Carl, durugan ang kanyang kaluluwa, bawasan ang kanyang habang buhay, at sugatan ang kanyang pisikal na katawan. Nanlaki ang mga mata ng mga nanunood sa hindi makapaniwalang tanawin habang bumagsak si Carl sa lupa at nawalan ng malay. Kahit sinong may matinong pag-iisip ay malinaw na makakakita na ganap ng natalo si Carl at wala na siyang kakayahang lumaban. Ang biglaang pagbabagong ito ng sitwasyon ay ikinagulat ng mga nakatatandang namamahala sa arena at panandalian silang nawalan ng masabi. Nang sila ay matauhan, isang elder ang tuluyang nagsalita ng may malakas at malinaw na tinig at ipinahayag na si Severin ang nagwagi sa paligsahan. Ang makapangyarihan niyang pahayag ay umalangaw sa kakaibang katahimikan ng lugar. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang arena sa pagkagulat at paghanga sa naging resulta. May mga hindi makapaniwalang nagtataka kung tama ba ang kanilang nakikita. May mga nagsabing natalo nga si Carl. May mga nagulat dahil siya ang unang ranggo na core disciple, isang ganap na yugto na antas na level 1 Paragon, at isang henyo na may banal na konstitusyon, ngunit nagawang talunin ni Severin ng ganoon kadali. Marami ang nagsabing napakalakas ni Severin at kahit si Carl ay hindi pala katapat niya. May ilan ding nagtatanong kung hindi na ba matatalo si Severin ng mga kapantay niya sa parehong antas. Makikita ang labis na pagkabigla sa mga mukha ng mga alagad. Tunay na isang eksenang hindi nila kailanman malilimutan. Lahat ay minamaliit si Severin, ngunit nagawa niyang lumaban kay Carl at magwagi ng lubos at malinaw. Si Carl ay itinuturing na pinakadakilang henyo sa loob ng sekta,
Patunay ang kanyang pagiging unang core disciple at ang kanyang pagiging muling pagkakatawang tao ng isang dating makapangyarihang nilalang. Subalit dumating ang kanyang pagkatalo ng biglaan, at ang hindi inaasahang kinalabasan na iyon ay nag-iwan sa lahat sa matinding pagkabigla. Sa plataporma ng mga nanunood, biglang tumayo si Raymond sa kanyang upuan sa sobrang gulat. Nakatitig siya ng walang imak habang nakikita niyang mabilis na bumabagsak ang antas ng cultivation ni Carl habang ito ay nakahandusay at walang malay sa lupa. Nakanganga siya at matagal na walang nasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at pilit na kinontrol ang sarili, saka nagsalita sa nanginginig na tinig at sinabing si Severin ay isang halimaw. Bumilis ang paghinga ni Raymond at tulad ng iba, lubos din siyang nagulat. Isa siyang core disciple bagamat bahagyang mas mahina kaysa sa karamihan ng mga core disciple at may sapat na kaalaman tungkol sa pinagmulan ni Carl. Inakala niyang magiging isang simpleng laban lamang ito at tiyak ang pagkatalo ni Severin laban sa isang taong muling pagkakatawang tao ng sinaunang makapangyarihang nilalang at nagtataglay ng banal na Sky Soil Constitution. Ngunit lubos na taliwas dito ang naging realidad. Hindi niya kailanman inakalang magagawa ni Severin na talunin si Carl ng napakabilis at napakalinaw ang resulta. Akala ni Raymond ay may hangganan lamang ang lakas ni Severin, bahagyang mas mataas lamang kaysa kina Spencer at Riley, kahit pa nagawa na niyang talunin si Riley kanina. Hindi talaga naisip ni Raymond na kahit isang kilalang henyo tulad ni Carl ay hindi magiging katapat ni Severin. Ang higit pang ikinagulat ni Raymond ay ang halatang pinsala sa katawan, antas ng cultivation, kaluluwa, at habang buhay ni Carl. Ang ganoong kakaibang banal na teknik ay nagdulot ng labis na pagkabigla kay Raymond, at hindi niya maisip kung paano nagawa ng isang teknik na makapinsala hindi lamang sa pisikal na katawan kundi pati na rin sa antas, kaluluwa, at habang buhay ng isang tao. Ganon din ang reaksyon ni Spencer. Nang bumagsak si Carl sa lupa, biglang tumalon si Spencer mula sa kanyang upuan at nanatiling nakatitig sa walang malay na katawan ni Carl na puno ng pagkagulat. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, nakabawi sa sarili si Spencer at tumingin sa katawan sa arena ng may takot. Pabulong niyang sabi, paano siya? Kahit si Carl ay hindi katapat mo. Para kay Spencer, si Carl ay ang pinakamalakas na henyo sa mas batang henerasyon ng sekta at kilala na rin sa apat na pangunahing sekta ng South Sky. Bilang muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang at muling nakamit ang Paragon, napakatatag ng kanyang pundasyon. Kahit nakahanga-hanga ang talento ni Severin na nakagawa ng breakthrough mula Supreme Saint patungong Paragon sa loob lamang ng isang taon, naniwala si Spencer na walang tsansa si Severin laban sa isang katulad ni Carl. Subalit nagtagumpay si Severin na talunin si Carl sa kabila ng maling pagtataya ni Spencer, at tuluyang naalis si Carl sa torneo sa huling mahalagang round. Isang eksenang hindi kailanman inasahan ni Spencer. Ramdam na niya na ang Grande Uno Sect, at marahil pati ang buong South Sky ay malapit nang pumasok sa isang panahon na ang pangalan lamang ni Severin ang magiging sukatan. Halos walang hanggan ang magiging tagumpay ni Severin sa hinaharap. Nanginginig si Spencer sa mga iniisip na iyon at labis na nakaramdam ng pasasalamat. Maswerte na hindi niya nilabanan si Severin. Nakakatakot isipin na maaari rin niyang maranasan ang parehong kapalaran tulad ni Riley, na tuluyang nawasak matapos pasamain si Severin. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Carl, na seryosong nasugatan, walang malay, at nagsusuka ng dugo. Sa pagbalik tanaw, nakaramdam si Spencer ng ginhawa na siya ay sumuko ng maaga. Sa kabilang dulo, nasaksihan ni Celeste ang hindi inaasahang tagumpay ni Severin laban kay Carl mula sa viewing platform ng may hindi mapaliwanag na pagkabigla. Siya, kasama sina Spencer at Raymond, ay naniwala na hindi kayang magwagi ni Severin laban kay Carl. Si Carl ay may reputasyon na napakalakas at lampas sa abot ng karaniwang tao. Subalit ang resulta ay isang hindi inaasahang kinalabasan na nag-iwan kay Carl na seryosong nasugatan. Ang kanyang katawan ay natakpan ng dugo at nakahandusay sa lupa na parang patay na aso. Matapos ang pahayag ng Elder, ang tiwala ni Severin habang nakalutang sa hangin ay nagdulot kay Celeste upang mapabulong na, isa siyang halimaw. Lalo pang lumaki ang agwat sa pagitan natin. Ang siyam na Pickmaster ay kasing gulat sa pagkatalo ni Carl.
Ang unang 5 Pickmaster ay may halatang pagkabigla at hindi makapaniwala, lalo na si Lesyon ang pinakalabis na nag-react. Nakatingin siya ng walang imik kay Severin sa arena at bumulong na sabi, "Imposible." Ganap na imposible. Lubos na nagulat si Lesyon sa pagkabigo ni Carl. Lahat ng kanilang investment upang suportahan siya bago ang torneo ay tila nasayang. Umaasa sila na baka makakuha si Carl ng pagkakataong makapunta sa Midland, na magbibigay sa kanila ng oportunidad na samahan siya. Ngunit tila hindi yun itinakda para mangyari. Tumingin si Lionel ng Second Mountain kay Severin nang may kalungkutan. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtutol, sama ng loob, at bahagyang hindi makapaniwala. Ang huling atake ni Severin, ang Chaotic Sword Shadow ay nagdulot ng takot kahit sa isang level 9 Paragon tulad niya. Ang napakalakas na kapangyarihan ng langit at lupa na taglay nito ay lampas sa kayang ipakita ng isang bagong Paragon. Mas madali para kay Lionel na maniwala kung ito ay gawa ni Carl, o mas tama, ang ginawa ng muling pagkakatawang tao ng sinaunang practitioner. 1 taon pa lamang mula nang sumali si Severin sa sekta, ngunit mabilis na siyang umangat upang maging isang Paragon sa napakaikling panahon. Napakabilis ng kanyang pag-usad na kahit si Carl ay hindi na niya katapat. Tiningnan ni Lionel ang anyo ni Severin ng ilang sandali bago tiningnan ang ibang direksyon at huminga ng malalim. Ramdam niya ang halo-halong emosyon dahil ang torneo ng sekta ay nagtapos sa pagkakalahad ni Severin bilang pinakahuling nagwagi. May kaunting ginhawa si Lionel sa kinalabasan. Kahit hindi nakuha ni Carl ang unang pwesto sa torneo, napanatili niya pa rin ang katayuan bilang junior sect leader. Sa ganitong paraan, hindi ganap na nasayang ang kanilang investment kay Carl. Unti-unti ring nakabawi sa kanilang pag-iisip ang grupo ni Miles. Sina Miles, Daniela, Rowan, Laika, at ang iba pa ay puno ng pagkagulat at tuwa nang masaksihan ang malinaw na tagumpay ni Severin laban kay Carl. Ang biglaang pagbabago ng pangyayari ay lampas sa kanilang inaasahan. Sa kanilang palagay, mahusay na balita na ang pagkapanalo ni Severin. Ang pagkuha ng unang pwesto ay tila imposible, dahil sa kasikatan at katayuan ni Carl bilang nangungunang henyo ng sekta. Subalit ang hindi inaasahang tagumpay ni Severin laban kay Carl ay nagdulot sa 4 na individual ng labis na kasiyahan, dahil ang mga resources na inilaan nila kay Severin ay nagbunga. Nagalak at nagdiwang sina Miles at ang kanyang mga kasama. Napakasarap. Tama ang aking hula. Unang pwesto, haha, tama ang pagpusta ko sa kanya. Sa gitna ng kanilang tawa, bumaba mula sa langit si Oscar, ang leader ng sekta at lumapit kay Severin sa arena. Nang masaksihan niya ang pagdating ng leader ng sekta, agad na itininaas ni Severin ang kanyang mga kamay at pinagsama ang kanyang mga kamao bilang pagbati. Pagbati, sect leader. Ipinakita ng mga mata ni Oscar ang ginhawa. Tumango siya at pinuri, "Magaling ang ginawa mo." Ang pambihirang ipinakita ni Severin sa torneo ay nag-iwan ng impresyon kay Oscar. Naalala niya ang pagsalungat na naranasan ng itinalaga si Severin bilang ika-6 na core disciple, ngunit sa loob lamang ng wala pang 1 taon, napatunayan ng kanyang desisyon na tama ito habang umangat pa si Severin sa mas mataas na antas. Ang antas ng Paragon ang nagbigay daan upang talunin ang isang talentadong henyo tulad ni Carl at makuha ang unang pwesto sa torneo. Ang kinalabasan na ito ay nagdulot ng labis na kagalakan kay Oscar, at pakiramdam niya ay pinagpupala siya ng kanyang mga naunang leader sa sekta sa paglitaw ng isa pang pambihirang talento. Kabanata 2200. Matapos niyang itanggi ang kanyang tingin kay Severin, pinagsama ni Oscar ang kanyang espiritual na kapangyarihan at malakas na sinabi, "Ngayon ay idineklara ko ang pagtatapos ng torneo ng sekta." Kasunod ng kanyang pahayag, ang mga token sa kamay ng bawat isa ay tumalon sa hangin at lumipad patungo kay Oscar. Naging maliliit na baga ng espiritual na liwanag ang mga ito na agad na nawala. Pagkatapos, itininaas ni Oscar ang kanyang kamay at ang kanyang balabal ay gumalaw habang mahinahong kumikilos sa hangin. Libu-libong mabangong pil at kapaki-pakinabang na espiritual na kayamanan ang lumipad mula sa kanyang palad bilang mga sinag ng liwanag. Dama po ang mga ito sa kamay ng mga disipulo na nakapasok sa top 1,000. Narito ang The Rough Spirit Pill para sa mga nakapasok sa nangungunang 1,000, anunsyo ni Oscar.
Pagkatapos ay ipinamigay niya ang mga gantimpala para sa top 100 na tumanggap ng Crystal Spring Peels at mediocre quality na espiritual na kayamanan. Matapos nito, tinawag niya ang top 50 at tinukoy ang bawat isa sa pangalan. Diane, Woolrich, Sheila, Sophia. Ang gantimpala para sa top 50 ay binubuo ng 2 Crystal Spring Peels at mediocre quality na espiritual na kayamanan. Lahat ng asawa ni Severin at grupo ni Woolrich ay nakapasok sa top 50, kasama si Diane na nakapasok pa sa top 30. Ang top 10 na kalahok ay nakatanggap ng Peels, espiritual na kayamanan, at manual ng combat exercises at techniques. Si Shyam, na nakakuha ng ika-10 pwesto, ay kabilang sa mga ginawaran. Sa ika-3 pwesto, natanggap ni Spencer ang Breakthrough Peel, isang superior quality na espiritual na kayamanan, at isang libro ng Star Grade Combat Techniques. Matapos maipamahagi ang lahat ng gantimpala, dumating na ang pagkakataon ni Severin. Hindi nagpakita si Severin ng submissiveness o kay-abangan, na nagdulot ng ngiti kay Oscar. Hinaplos niya ang kanyang balbas at ipinahayag, ang unang pwesto ay nakatanggap ng isang kota upang makarating sa Midlands Grande 1 Sacred Land, kasama ang isang superior grade na espiritual na kayamanan at isang 7th grade peel. Itinaas ni Oscar ang kanyang kamay, at isang gintong, kasing laki ng hinlalaki na peel ang lumutang mula sa void. Sinundan ito ng isang lance na may lila na kidlat at isang silvery glowing na token na may nakasulat na Grande 1 Sacred Land. Kitang-kita ang kagalakan ni Severin nang masilayan ang 3 bagay na iyon. Ang 7th grade na espiritual na peel, kilala bilang Grande Spirit Peel, ay makakatulong sa mga practitioner na pinuhin ang kanilang solar spirit at may kamangha-manghang epekto sa pagtulong sa breakthroughs. Samantala, ang Purple Lance ay may electrifying na aura na hindi nag-iiwan ng alinlangan sa kapangyarihan nito. Iniayos ni Severin ang mga ito at nagpasalamat kay Oscar. Salamat sa iyong kabutihang loob, sect leader. Tumango si Oscar nang may pagpapahalaga at nakipagkomunikasyon kay Severin gamit ang kanyang divine senses. Lumabis ka sa aking inaasahan at nakuha ang unang pwesto sa torneo. Ngayon ay binigyan kita ng kota papuntang Midland. Sa token na ito, maaari kang magdala ng 20 tao sa Grande 1 Sacred Land. Ngunit ipinapayo ko na hintayin mo muna hanggang matapos ang labanan sa Starry Sky Battle Space sa susunod na buwan, at matapos mong maabot ang Level 5 Paragon. Ang Midland ay lugar ng maraming Paragons, at makikita mo rin na kahit ang Royal Paragons ay karaniwan lamang doon. Doon, ang mga Supreme Paragon lamang ang tunay na malakas. Makikita mo rin na ang ilang sekta ay may semi-divine beings at sinaunang halimaw. Huminto si Oscar at binigyang diin, ang pagkapanalo sa torneo ay hindi dahilan upang maging mayabang. Puntahan mo ako sa First Mountain pagbalik mo mula sa Starry Sky Battle Space. Naroon ang mga prodigy mula sa lahat ng 13 estado ng Blue Realm, at magiging mas madali para sa iyo na makapasok sa Grande 1 Sacred Land sa hinaharap kung makakabuo ka ng mabubuting koneksyon sa ilang mga prodigy doon.